Amen. Ano ang ating pong tema ngayong buwan? A call to excellent service. Sabihin natin, excellent service. Amen. Praise God. Sabihin natin, gusto ng Lord. Excellent. Amen. Kung may i-excel ka pa, mga kapatid, gusto ng Lord yun. Kung may igaganda ka pa, gusto ng Lord yun. Kung may igaganda pa ang church natin, gusto ng Lord yun. Palagay nyo, may igaganda pa ang church natin? Amen? Amen? May napansin ba kayo sa baba kanina? Pagkakyan nyo, di ba maganda? Sino nakapansin doon? Tapos habang kamay, Ate Mercy, ano napansin mo? Ay, wow, kita ka agad ni Ate Mercy. Ayan. Amen. Alam niyo po, kapag nagagandahan kayo sa church, ibig sabihin noon, nagagandahan ng Lord. Kapag kayo naiinis sa church, palagay nyo, dumi naman dito, ang baho. Ganon din siyempre nararamdaman ng Lord. Di po ba? Amen? Kaya sabihin ko sa inyo, dapat maganda ang church. Amen po ba? Amen? Kasi gusto natin, pagdating natin sa church, maganda rin tayo, guwapo rin tayo, di po ba? Amen? Praise the Lord. Palapang natin Panginoon. Amen. Yung ating pong isang aircon, nagkaroon ng problema last time. Kaya ipanalangin natin, pinacheck na kahapon. Medyo kailangan ng repair. Sige nga po, panalangin natin. Lord, we pray, O God, na Ikaw mag-provide para sa repair ng aming isang aircon. At salamat dahil kahit isa lang aircon na umaandar, Panginoon, ay maginhawa pa rin kami ng worship. Panginoon, salamat po, Lord, at patuloy po, O Diyos, ninyong abutin din ang mga kapatid namin na nasa panig ng karamdaman ngayon. We pray na sila rin po, O Diyos, ay maramdaman ang iyong presensya wherever they are. In the name of Jesus, at pagalingin niyo po sila. Salamat po. Thank you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palawanan natin Panginoon. Best clap of praise to God. Amen. Sabihin na po natin, revival. Amen. Sino po ditong naniniwala that we are in the season of revival? Taas ang kamay. Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, we are in the season of revival. Alam niyo po, sa revival, iba talaga ang ginagawa ng Panginoon. Amen po ba? Iba ang pagkilos ng Diyos. Natatandaan niyo sa Book of Acts, nung nagkaroon ng revival noon, bumuhos ang malakas na presensya ng Banal na Espiritu. Doon sa Acts chapter 2, anong nangyari? Si Pedro, nag-preach lang ng wala pang 30 minutes. Ilan ang naligtas? 3,000. 3,000 ang naligtas. Mga kapatid, tapos, nag-preach pa siya after that. Alam niyo po, umabot sa 5,000 o another 5,000 ang sinasabi ni Kuya Manolo. Alam niyo po, ganun ang revival. Yung short preaching mo, mga kapatid, na back up ng Banal na Espiritu, hihipo sa puso ng mga tao. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa iyo, dapat back up tayo lagi ng Holy Spirit. Amen po ba? Si Jesus, tignan nyo, dahil back up siya ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Alam nyo, kahit anong sabihin niya, talagang nagkakaroon ng kagalaman. Nung sinabi niya kay Lazarus, Lazarus! Sabi niya, get out! Tumindig si Lazarus. Amen? Kapag sinabihan niyo yung mga demonyo, sabi niya, leave! Get out from this man. Sumusunod ang mga demonyo. Alam niyo po, pag ikaw ay back up ng Banal na Espiritu Santo, your words are powerful. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa inyo, your words are powerful. Kaya huwag mong titigin ang iyong salita. Amen? Kapag ikaw ay puno-puno ng presensya ng Panginoon, alam niyo po, pinabantayan ng Diyos ang mga salita na magkagaling sa iyong bibig, lalo na kapag iyon ay salita ng Diyos, because the Lord will not let His words fall to the ground. Sabi ng Panginoon, di ba? I am watching that my word is fulfilled. Jeremiah 1:12.
Amen po ba? Sabihin mo sa iyo katabi, God is watching. That His word is spoken by His servants will be fulfilled. Amen po ba? Kaya pag sinabihan mo isang tao, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang sino mang dumapit sa Kanya, ang sino mang ipataw ang kamay sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Believe it. Amen po ba? Amen? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. The best cup of praise. God is watching that His word is fulfilled. Amen po ba? Pag sinabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Meron bang mahirap na bagay para sa akin? Sabi ng Panginoon, Philippians chapter 4, verse 19. Anong sabi doon? Sabi mo sa kanya, my God will supply all your needs. Sige po, inantay niyo ang iyong kamay sa kapatid natin. Sabihin mo, my God, our God will supply all your needs. Amen. Sa kabila naman, tapikin mo ang kanyang balikat. Sabihin mo, my God will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Sabihin mo sa iyo katabi, we are in the revival season. Amen? Sabihin natin, revival season. The season of great harvest. Amen. Sabihin mo nga sa iyo katabi ulit, revival season. The season of great harvest. Great harvest. Alam niyo po, ang revival, laging ang kakambal niyan ay great harvest. Amen po ba? Great harvest. Bakit? Kasi dito bumababa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Sabihin natin, kapangyarihan. The power of the Holy Spirit. Bumababa during revival. Sige po. Anong sabi sa John chapter 4 verse 35? Mga kapatid, basahin nga natin na malakas. Don't you have a saying? It's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Sabihin mo sa iyo, open your eyes. Look at the fields. They are ripe for harvest. Amen? Sabihin mo rin sa kabila, open your eyes. Look at the fields. They are ripe for harvest. Sinasabi natin, it's still 4 months. Kapag ganyan lagi ang sinasabi mo, bukas, 4 months pa rin. Next month, 4 months pa rin. Sa susunod, 4 months pa rin. Hanggang hindi na dumating yung 4 months. Amen po ba? Kasi lagi mong sasabihin, still 4 months before harvest. Malayo pa bago mag-harvest. Pero sabi ng Panginoon, open your eyes. Amen po ba? Because the fields are ready, are ripe for harvest. Amen? Kahapon po, nandun ako sa barangay 149, mga kapatid. At pagdating ko doon, naka-ready na yung mga naka-ready na yung barangay kapitan, yung mga kagawad, yung mga lupon, yung mga opisyal ng naghihintay sila. Okay? At alam niyo, nung nagpasimula kami, ano ba lang ha? Sabi ko, sige po, bago tayo magsimula ng second level ng ating kasimbayanan, mag-thank you muna tayo sa Lord. Nag-thank you lang sila sa Lord, umiiyak na. At saka kakaiba yung presensya ng Lord. Parang dito sa church. Alam niyo po, God is already preparing the harvest. Hindi lang natin nakikita, mga kapatid, kasi our eyes are not open.
Kaya ipanalangin natin lagi, Lord, open my eyes. Sabihin nga natin sa Panginoon, Lord, open my eyes and see the harvest around me. Amen po. Tapos, tapos ko doon, tumawid ako doon sa senior head doon, no? Sabi niya, Pastor, sabi niya, paano naman kami? Kasi hindi mo sa nakakaakyat doon sa barangay hall kasi natalo yung kanilang team eh. Sabi niya, paano naman kami? Wala kami kasing bayanan. Sabi ko po, sige, Nay, magkakaroon tayo ng Bible study. Kaya yung Bible study ng Carmina, sabi ko, sige ko, combine natin dun sa Nanay Charing. Gusto nilang magkaroon ng, alam niyo po, mga Catholic yun. Pero they are right. Kapag Catholic sila, pero kapag magpapapray ng ganito, magpapabless ng ganito, ako yung tinatawag. Tingnan mo, Pastor, ha? Ikaw ang tinatawag ko, hindi ka. Talagang handa na po sila sa salita ng Diyos. Amen po ba? Palapakan natin ating Panginoon. Praise God, praise God. We are at the gates of the greatest outpouring of the Holy Spirit. Sabihin nga natin, we are at the gates. Ulang ng we are at the gates of the greatest outpouring. Sabihin nga natin, the greatest outpouring of the Holy Spirit. It will be unprecedented. Ano yung unprecedented? Hindi pa nangyayari sa history. Amen po ba? O talaga? Mga kapatid, totoo po yun. Kagabi nga, pinag-uusapan namin si Smith Wigglesworth, hindi ko talaga nakakalimutan. Mga kapatid, umawak lang siya, sumakay lang siya ng tren. Si Smith Wigglesworth. Kailan lang po yun na nabuhay siguro mga 19th century, no? Paghawak niya ng tren, yung revival, mga kapatid, lakad ng madaanan ng tren. Yung mga tao umiiyak dahil sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Kaya alam niyo, kanina nagpipray ako, sabi ko, ito pala yung significance of prayer walk. Yung Jericho March. Ito pala yung significance ng Jericho March. Hindi pala Jericho March basta-basta yun. Amen? Pag ikaw ay puno ng presensya ng Diyos at pumunta ka sa isang lugar, you are bringing the presence of God in that place. You are bringing the power of God upon that place. At anong mangyayari? Dahil the power of God is there, the power of the devil will collapse. Amen po ba? Amen? Kaya sa inyong tahanan, napaka-powerful. Bakit po? Kasi nandyan kayo. Amen po ba? Dahil nandyan kayo, ang plano ng kaaway ay hindi pwedeng malaig sa tahanan ninyo, o sa eskwelahan, o sa opisina. Amen po ba? Amen? Kaya kapag ikaw ay punong-puno ng presensya ng Panginoon sa prayer meeting, huwag mo nang sayangin. Galing ka sa prayer meeting, o galing ka dito sa service, declare mo na, kahit saan ka dumaan, Lord, in Jesus' name, ang mga lugar na ito ay pagpapalain mo. Panginoon, iibuhin mo ang mga tao na rito. Amen po ba? Amen? Praise the Lord! Yun yung nagagawa ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Tayo, wala tayong kapangyarihan, pero when you are declaring the power of God, God will back up His Word. Amen po ba? Palapakan natin ating Panginoon. Praise God! We are going to see the first and latter rain together. Bakit po? We are at the gates of the mighty outpouring of the Holy Spirit. Kasi in our time, sabihin mo sa mga in our time, we are going to see the first and latter rain together. Amen? Combine. Kung paano nakita yung Day of Pentecost at saka yung last days, combined na po. Bakit? Anong sabi ng Joel? By the way, ito pong message na ito ay nilagay ng Panginoon sa puso ni Pastor Noel, no? Medyo nilagdagan ko lang.
Praise the Lord. Sabihin nga po natin, this will be the greatest revival that earth has ever seen. Bakit? Kasi first and latter rain combined. Sabihin nga natin, first and latter rain. Ang ibig sabihin ng first, of course, una, ang latter ay yung huli. Amen. Of course, alam natin kung anong sinisimbolize ng rain. What does rain symbolize in the Bible? The power, the presence, the blessing of God. Amen po ba? Amen. Kaya po, bakit maraming harvest? Because there is rain. Amen po ba? Automatic yun. When there is rain, ano mangyayari sa mga plants? It will grow. First rain. First rain po yun. Ngayon, kapag nag-grow na siya, kailangan niya ng tubig. Amen? Kailangan niya ng tubig. Yung palay kahit hinog na, kailangan pa rin patubigan. Dahil kapag hindi yung pinatubigan, yung medyo nahihinog na palay, ano mangyayari? Magiging ipa. Yan. Farmer si Kuya Joel. Yun ay matutuyo ng walang laman. Kaya kahit mahihinog na siya, di ba Kuya, magkakaroon pa na. Alam nyo, natutuwa ako dun sa Kuya paano namin. Nung hindi ko tinitigan, namunga siya, ang liit. Ang liit lang. Pagkatapos, tuwing maghuhugas ako ng plato, by the way po, ako po ang naghuhugas ng plato. Kaya, mag-riya. Ang totoo po yun. Okay, alam niyo po, pag pumapasok si Sister Bea, ako lang, paborito ko na po maghugas ng plato ngayon. Kasi pagbandaw ko ng tubig ng tapos pinubuhos ko agad sa Kuya Paano. Tapos kapag pinagsabunan, sinabunan, pupuhos ko ulit. Pag pinagdalawa, pupuhos ko ulit. Sabi ko, ang sarap pa maghugas ng plato, nakakabalik-dilig pa ako ng halaman. Kaya alam niyo po, anong ginagawa ko yung lagi, halos araw-araw kong dinidiligan. Nagulat kami, biglang laki ng bunga. Buti hindi po si Kuya Manolo doon gabi, makakita ko wala na yung bunga. Alam nyo, mga kapatid, buti na lang, nakita ni Sister Pe kahapon yung Kuya Bano, kahapon ba yun? Friday. Sabi niya, tignan mo nga, pag ganun ko, hinog na siya kasi biglang laki. Biglang laki. Yun po yung ibig sabihin ng rain. Amen? Sabihin natin, rain. Amen. Kaya po, kapag nadiligan ng rain, ang lupa nagkakaroon ng harvest. At yung harvest na yun, dahil first harvest po yun, sabi ko, gustong-gusto ni Sister Beth, sabi ko, ang sarap-sarap naman yan. Sabi ko, first fruit yun eh. Kaya, dinala ko po kay Brother Eddie. Sabi niya, tanungin mo muna sa gwardiya kung nandiyan si Brother Eddie. Baka mamaya wala naman. Dahil na. Kaya sabi ko, kahit wala siya, bigay natin. Kasi first fruit. Pero, walang sira, walang putas, walang tapos hinog sa puno. Sarap naman. Pero, yun ay para sa Panginoon. Amen po ba? Nakapahan natin Panginoon. The best love of praise. At natuwa naman ako, pagpunta ko doon sa bahay nila Brother Eddie, parang naririnig ko yung boses ni Senator Joel. Sabi ko, tiyempo, dalawa pa silang kakain. Para lang po, pero malakas kasi boses ni Senator Joel pag nagsalita eh. Okay, basahin nga po natin Joel 2:28 to 29. Sabihin natin, and afterward, I will pour out my spirit on all people. Amen? Sabihin nga natin, I will pour out my spirit on all people. Sabihin nga, all people. Ibig sabihin, bubuhusan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Pag binuhusan ka ng kapangyarihan ng Panginoon, ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, ikaw ay magtatanim. At dahil ikaw ay nagtanim, at dahil po ikaw ay may kapangyarihan ng Diyos, you
Ano ang kasunod ng pagtatanim? Pag-aani. Amen po ba? Kaya kung kayo ay hindi nagtatanim, hindi kayo aani. Amen po? Pero kung nagtatanim tayo ng panalangin, nagtatanim tayo ng mga magagandang bagay, amen? Nagtatanim tayo, hindi naman kaagad aani eh. Mga kapatid, magtanim ka muna. Sabihin ko sa iyo, kapatid, magtanim ka muna. Magtanim ka na may pagmamahal, magtanim ka na may kapangyarihan ng Diyos. Amen? At, mga kapatid, sigurado aani ka. Amen? Yung kapitbahay mo na hindi ka pinapansin, taniman mo. Taniman mo ng panalangin. Huwag mo taniman ng kung ano-ano, ha? Taniman mo ng panalangin. Taniman mo ng magandang bagay. Amen? Uy, birthday ko. Alam niyo po, aani ka. Amen po ba? Amen? Tapos, pag in-invite mo yan, sigurado, hindi ka mapapahiya. Amen? Palapakan muna natin, Panginoon. Sabi ko sa iyo, magtanim tayo. Amen? Sabi ng Lord, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Sabi natin, old men will dream dreams. Amen? Anong ibig sabihin ng dreams? Okay? Yung mangangarap sila. Lord, Panginoon, O Diyos, ganapin mo sa aming kapanahunan ang mga bagay na ginawa mo noong unang panahon. Amen po ba? Kayo ba'y nangangarap, mga kapatid, para sa ating bansa? Nangangarap ba kayo para sa ating syudad? Amen? Dapat mangarap tayo. Nangangarap ba tayo para sa ating church, Lord, Panginoon? Bagamat maganda yung church natin, mangarap din tayo na, Lord, gusto namin maraming parking lot. Amen? Gusto namin, Panginoon, yung second floor lang para kahit after 5 years, hindi ka pong ay malakas pang makakaakyat. Amen? O kaya yung ground floor lang. First floor lang. Amen? Bagamat maganda yung church natin, pero syempre, hindi naman tayo dito magtatagal forever. Amen po ba? Bibigyan tayo ng mga mas malaking place. Amen? Palapakan natin, Panginoon. Dream. Let us dream dreams. Kasi yung mga old men, mayroon na silang capacity. Kapag nag-dream sila, they have the capability. Amen? Amen? They have the resources. Pag nag-dream sila, ay pangarap kong gumanda yung church na ito. Amen? Ibig sabihin mo, they have the resources. Kaya sila na rin ang mag-sponsor mo. Amen po ba? Sabihin mo sa iyo, let us dream dreams. Amen? Alam niyo po, karamihan ng mga equipment po natin dito ay donations. Amen? Kaya huwag kayong mahihiyang mag-donate. Sabihin mo sa iyo, huwag pwede namang mag-donate. Amen? Huwag tayong mahihiya. Amen po ba? Amen? Palapakan po lang natin, Panginoon. Praise God. Your young men will see visions. Mga young men natin, hindi sila ma-occupy ng mga bagay na makasanlibutan. They will see the visions of God. Amen? They will see what God wants to accomplish. Amen? Praise the Lord. Ayan, basahin niyo yung next. Amen? On my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Sabihin nga natin, pour out my spirit in those days. Amen. The Spirit of God, mga kapatid, brings rain. And rain brings nourishment. Brings life. Sabi nga, life. Amen? At kapag nagkaroon na ng life, there will be fruitfulness. Amen? Pag nagkaroon ng fruitfulness, there will be harvest. Kaya, revival is the season of great harvest because during revival, the power of the Holy Spirit is pouring out in a very strong way. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, we will be fruitful.
Amen. Sabi mo sa kabila, you will be fruitful. In Jesus' name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. The first rain was to prepare. Ako kapag magbubungkal ako ng lupa, tinidilig ko muna. O kaya magbubungkal ako kapag umulan. Actually, gano'n naman Kuya Joel, di ba? Ang mga magsasaka, bago sila mag-aararo, hihintay nila umulan. Pag hindi umulan at nag-araro ka, naku, hindi mo kakayanin. Tatalbog yung araro. Tatalbog pati yung kalabaw. Mapapagod lang siya. Hindi susuyod sa lupa. Pero kapag umulan, ang sarap magbungkal. Ang sarap buhaghag yung lupa. Kaya yung tinatawag na first rain. Amen po ba? Parang yung kalabaw nag-enjoy lang ng laban. Tapos yung mag-aararo. Kasi because of the rain, madaling mag-share ng gospel sa isang tao kapag ang banal na spirito ay nauna na sa iyo. Amen? At paano mangyayari yun? Kapag yun ay ipinanalangin mo ng lagi-lagi. Amen po ba? Bago nyo share ng isang tao, especially kung kakilala ninyo, alagaan ninyo sa kapangyarihan ng banal na spirito. Rain. Amen po ba? Malabanan natin Panginoon. Praise God! The latter rain was to ensure a healthy and full crop. Healthy and full crop. Kaya mahalaga na masustain natin. Amen? Mahalaga na masustain natin ang kapangyarihan ng banal na spirito sa ating puso. Alam niyo po, generous. Sabihin mo sa iyo, generous ang Holy Spirit. Kapag hiningi mo, talagang mararanasan mo ang kanyang presensya. Amen po ba? Amen? Kaya si Jesus po, pinag-aralan namin kahapon, si Jesus, puspos siya lagi ng Holy Spirit. Eh, bakit? Kasi siya po ay laging uhaw at laging gusto na mapuspos ng banal na spirito at laging nagbibigay ng oras. Sabihin mo sa iyong tabi, magbigay tayo ng oras sa presensya ng Diyos. Amen? Alam nyo, mga kapatid, ang presensya ng Diyos, pagamat yung may salitang addict, no? Addict, pero negative kasi yung word na yun. Pero ang presensya ng Diyos, it is actually one thing that you will always desire to have. Lalo na kapag naranasan mo na siya, gusto mo na lagi. Amen? Na maranasan. Ganun ang Panginoon. Gusto niya lagi mapuspos ang presensya ng Diyos. Basahin nga natin yung last. Both the first and latter rain are needed for a good harvest. The Lord Holy Spirit is mightily at work in our time and is stirring up revival in all the world. Amen? Narinig niyo ba yung sinabi ni Brother Eddie na tayo, simula nung nagsalita tayo ng revival, alam niyo po, kapag marinig mo yung mga preaching ng mga ano ngayon, ganun lahat ang mga tema. Pinag-isa-isa tayo ng Panginoon. Hindi naman sila naggagayahan, no? Pero ito ay gawa. Sabi mo, ito ay gawa ng banal na spirito. Amen po ba? Why is God stirring up revival in our hearts? Why is God stirring us up to desire the power and anointing of God? Because God wants to pour out His mighty power in our life. God wants to pour out His rain. God wants to touch many people through our life. Amen po ba? Ang buhay mo, ayaw ng Diyos na iyan ay manatiling ganyan. Amen? Na akala mo, wala ka ng ibang layunin sa buhay. I mean, ganito na lang ako eh. Ganito na lang ang buhay ko eh. Basta a-attend na lang ako. Hindi. Sabi mo sa mga hindi ka tinawag na hanggang dyan lang. Amen po ba? Amen? Sabi mo sa iyo, marami kang gagawin para sa Diyos. Amen ba, Pilus? Amen? Marami tayong i-accomplish para sa Diyos.
Amen. Si Ate Lolita po, kahit na hirap siyang makakita, alam niyo po, siya ay kasama lagi sa Dawn Watch. Talagang nananalangin siya. Amen? Every Dawn Watch. Okay? Pero kapag hindi siya naka-join, magsosorry lang siya. Hindi po tumunog ang alarm ko. Alam niyo, mahirap yung ginagawa niya kasi hindi niya makita, hindi mo alam paano niya ina-unmute at mute yung kanyang cellphone eh. Kinakapa lang, tinatandaan kung saan nakalagay yung unmute. Ayan. Oo, kapag nandun siya, nasabihin na, ate, naka-mute ka pa. Ayan. Hindi niya po nakikita, pero gagawa ng Diyos ng himala sa kanyang buhay. Sige, stretch your hands towards her. Lord, in the name of Jesus, we know, oh God, you are going to make a miracle sa buhay ni Ate Lolita. You are going to restore her sight in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Pero maganda po ang boses niya. Siya po ang worship leader ng Dawn Watch. Gusto niyo ba sample? Ay, ako gusto daw ng sample. Ayan, paano ba yan, Ate Lolita? Ano na? Ayun, tama. Okay. Mga kapatid, gusto niyo ba siyang marinig? Amen? Sabi mo, gusto mo ba? Ang ganda ang boss niya, parang si Karen Carpenter. Yung boss si Karen Carpenter. Alam niyo, gusto niyo ba marinig? Amen? Ayan, don't watch kayo. Amen. Palapakan natin, Panginoon. Praise God. Yung malakas na palakpak sa Diyos. Yung mas malakas pa po. We need to desire. Sabihin mo sa inyo katabi, we need to desire to be God's instrument for God's glorious plan for the people. Ang ganda po nito. Sabihin mo sa inyo katabi, i-desire mo na maging instrumento ka upang maganap ang magandang plano ng Diyos sa iyong mga mahal sa buhay. Naniniwala po kayo? Sa atin po ba may naging instrumento ang Diyos upang tayo ay mapalapit sa Diyos? Meron ba naging instrumento? May nagsabi sa'yo, may nag-imbita sa'yo? Amen? Hindi naman may anghel na bumaba at sabi, Manolo, umattend ka doon sa... wala naman ganun, di ba? Mayroong yung anghel na pinadala ng Diyos, pero siyempre magmukhang anghel yan. Okay, pero yung nag-invite sa'yo, yun ay anghel din. Amen po ba? Okay, na pinadala ng Panginoon. Sabihin mo sa iba, you are an angel. Amen. Amen. Praise God. Sabihin mo sa iba, it's harvest time. Harvest time is considered as one of the happiest time in Israel. Amen. Pag harvest time, tignan nyo yung mga sayaw ng Israel. Okay, yung ganon. Harvest time yun. Amen? May sayaw sila. Tapos, meron silang mga, kung ano-ano mga pista. Yung Feast of Tabernacles for harvest time yun. Amen? So talagang nagpipiesta sila. Sa ating mga kanayunan din, maraming mga songs ang na-compose during harvest time. Amen po ba? During harvest time kasi this is the season of rejoicing. Kaya nga sa langit, di po ba? It is also no doubt the most joyful moment in heaven. Sabihin mo sa inyo katabi, the most joyful moment in heaven. Amen? Anong sabi sa Luke chapter 15 verse 7? Basahin nga natin ang malakas. Everybody? Next slide. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Amen? Lakas natin nga pagbabasa, everybody.
I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Mga kapatid, hindi naman ibig sabihin na ay mas pinapahalaga ng Panginoon yung one sinner over 99, no? Pero may connotation din kasi dito. Yung one sinner, yun yung nagpakumbaba. Amen? Yung 99, wala naman tao na magsasabi, oh, I do not need to repent. Sino lang ang magsasabi nun? Yung nagsasabing wala siyang kasalanan. Eh pag walang kasalanan, di mo ba? Sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 1 verse 10, but if anyone says, sabi ng Bible, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and will cleanse you from all unrighteousness. But if you say you have not sinned, anong sabi ng Bible? You make God to be a liar. Parang sinasabi mo na ang Diyos ay, pag sinabi mo, I do not need to repent, eh parang sinasabi mo wala akong kasalanan. Kaya yung 99 doon, parang indirectly, yung mga tao na tinitingnan nila yung kalang sarili na, ay, wala akong kasalanan. Kasi lahat naman tayo, kahit araw-araw nasa church tayo, meron tayong kailangang ihingi ng tawad sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God! Pero ang point doon, mga kapatid, sobrang natutuwa ang Lord over every person na lumalapit sa Kanya. Amen? Sabihin mo sa'yo, magdatuwang-tuwa ang Lord nung ikaw ay lumapit sa Kanya. Amen? Nagkaroon ng great party sa langit. Amen po ba? Nung lumapit tayo sa Diyos, sabihin mo rin sa Kanya, tuwang-tuwa ang Lord kapag ang ating mga mahal sa buhay ay lalapit din sa Kanya. Amen po? Alabahan natin ating Panginoon. Praise God. Amen. How should we respond to the God season of harvest? Sabihin ka natin, how should we respond to God's season of harvest? Ano ang response na gusto ng Diyos na gawin natin? Number 1, we need to train workers to harvest. Sabihin po ninyo, we need to train our workers to harvest. Amen po? Tayo pong lahat. Sino po dito ang gustong maging worker ng Diyos? Taas nga ang kamay. Amen. Huwag kayong mahiya. Taas ang kamay. Huwag kayong, ayan. Mga kapatid, kasi sa totoo lang, hindi na kailangang tanongin yun. Bakit? Kapag ikaw ay nandito, ikaw ay tinawag na ng Diyos to be His worker in the harvest. Amen po ba? Amen? Iba yung workers sa ministry. Marami dito workers sa ministry. Okay, may one, may son. Yung mga workers namin dito, may gatekeepers, SOS. Okay? May workers dito, maraming workers. Amen? Sa children. Amen? Iba yun. Pero lahat tayo, hindi man tayo tinawag na worker dito sa church. But God has called us to be workers in the harvest. Amen po ba? Sabihin mo, you are a worker in the harvest. Amen? Amen. Kaya po, mga kapatid, the mere fact na nandito ka, sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, kung paano kita tinawag, ganon din kita gagamitin upang yung iba ay lumapit din sa akin. Amen po ba? Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, are you willing to be God's worker in His harvest? Taas natin ating kamay sa Panginoon, sabihin natin sa Panginoon, Lord, train me, help me, in Jesus' name. Amen. Ako po, lumaki ako na sa bukid. Lumaki ako pastol ng Kalabaw for almost 10 years. Pastol ako ng Kalabaw. Pero hindi ako natutong magkapas ng palay. Hindi ako natuto. Minsan ko yata in-attempt na sugatan pa yung karit. Ano niyo yung karit? Ano yun?
gilik, may gilit-gilit. Na kapag na ano ka, talagang hindi siya parang blade. Parang nagari na may maliit na ano, kasi pag ginanon mo yung palay, isang ganon lang, hatak lang, mapuputol. Kaya, di ako natuto. Kaya, pag nag-harvest sila, nanonood lang ako. Ako lang yung taga-ipon, hindi ako taga-gapas. Okay? Kaya, yung mga taga-gapas, kumikita. Okay, ako hindi ako marunong magkapas, di ako kumikita. Kasi yung, alam mo lang yung munggo. Ayan, nakipag-harvest ako ng munggo kasi yung munggo, kukunin mo lang. Okay? Kukunin mo lang. Pagkatapos, nung panahon po namin, ang bayad sa iyo sa munggo, kung isang sako yung na-harvest mo, hahatiin yun sa pitong share. Sasabihin, sige, pumili ka na ng share mo. Pumili ka na ng isa. So, yung isa sa iyo yun. Yung 6 doon sa may-ari. Kaya, yun ang bayad mo. Ganon. Ganon. Kaya, di ba, nabuhay niyo mo yung jowa, ganon. Ikasumpo. O, ikapito. Sabi, pag maganda yung munggo, ikapito. Ay, pag pangit yata. Siguro pag maganda mo po, ikasampu. Kasi maganda alam niyo, ganun. Kaya, ang gusto ng Panginoon, matuto tayong mag-harvest. Amen po ba? Ang hindi marunong mag-harvest, mga kapatid, hindi kikita. Hindi siya makaka-join sa pag-aani. Amen po? Sabihin mo sa iyo katabi, kaya ka nandito, gusto ng Panginoon, mag-ani tayo. Sama-sama. Amen? Sino uunahin natin? Pamilya. Amen po ba? Kaya sa May 1, isama natin sila. Amen po ba? Sama-sama tayo. Amen? Lalabahan natin Panginoon. Praise God. Okay. Tingnan niyo po. Anong sabi ng Panginoon? The harvest is plentiful, but the workers are few. Sabihin mo na sa ito, the harvest is plentiful. Alam niyo po, matagal nang sinabi ng Lord yan, the harvest is plentiful. Ibig sabihin nun, may revival man o wala, there is harvest. Sabihin mo sa iyo katabi, may revival man o wala, there is harvest. Pero ang revival hindi nawawala. Amen po ba? Dahil ang Holy Spirit hindi tumitigil ng pagkilos. Nasa ating kauhawan iyon. Amen? Amen? Sabihin mo sa iyo katabi, uhaw ka ba? Amen? Praise the Lord. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Sabihin mo sa iyo katabi, ask the Lord of the harvest to send out workers. The harvest is plentiful. Amen? Ask the Lord. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, anak, manalangin ka lagi na hindi ikaw lang ang mag-harvest. Manalangin ka lagi na meron ka makakasama. Ang ibig sabihin noon, manalangin ka at tumingin ka kung sino ang isasama mo. Amen po ba? Kung sino ang itetrain mo. Kung sino ang tuturuan mo mag-harvest. Kung sino ang i-mentor mo. Amen? 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 Praise the Lord. Taas na natin kamay sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoong Jesus, teach me, Lord, to harvest. And teach me, Lord, to teach somebody what you teach me. Help me, Lord, to harvest and help me to train workers for the harvest. In Jesus' name. In Jesus' name. Mga kapatid, pag-isa ka, ilan ang mapoproduce mo? Siguro, madami din. Pero pag dalawa kayo, magmumultiply yun. Lalo na pag tatlo. Amen po ba? Amen? Amen? Kaya sabi ng Lord, anak,
manalangin ka lagi that God will send workers. Sabihin mo sa tabi, manalangin tayo. That God will send workers. Amen po ba? Amen? Amen? Palabakan na natin Panginoon. Praise God. We must not stop pleading to God to send workers. Sorry na, small letter, no? We must not stop pleading to God to send workers. But, basahin nyo nga yung second, we must be ready when God sends them. Okay, capital letter dapat yun. Because we are instructed to make disciples. God sends the people He wants us to disciple. Amen? Hindi nyo alam, nag-pray kayo, andyan na pala sa tabi ninyo ang pinadala ng Lord. Amen? Amen. Baka ang papadala ng Lord, hindi naman mas mahusay sa'yo. Kasi pag mas mahusay sa'yo, baka hindi susunod sa'yo yun. Amen? Ang ipapadala ng Panginoon, na kasama mo magka-harvest, yung ikaw ang magtuturo sa Kanya. Amen po ba? Ikaw ang magdi-disciple. Amen? Tanungin mo sa iyong katabi, may disciple ka na ba? Ano po ang sagot niya? Sabihin mo sa kanya, mag-disciple tayo. Amen? Mag-disciple tayo. Kailan? Kailan? Now na. Amen? Mamaya maghanap na po tayo ng i-disciple. Okay, yung katabi mo. Ayan. Kapag pwede. Tumingin nga po kayo, tumingin kayo. Ayan, baka yan na yung pinadala ng Lord na i-disciple ninyo. Amen? Sige, tumingin kayo. Lapitan ninyo. Okay? Sabihin mo sa kanya, pwede ba kitang i-disciple? Amen? Amen? Ano sabi? Ayan, si Sister Merly, o di-disciple na niya si Sister, Amen? Kailangan, alam niyo, yung kailangan, yung katabi ninyo, mga kapatid, na hindi pa siya ganun kalalim sa Panginoon, kailangan niya lang mag-disciple. Amen? He needs somebody to disciple him. Diba, si Jules. Okay, sino kaya mag-disciple kay Jules? Kapag walang nag-disciple kay Jules, si Jeno, ayan, ay si Gideon. Okay, si Sister Marites. Sino mag-disciple kay Sister Marites? Pag wala kasi nag-disciple, baka isipin nila, wala naman pumapansin sa akin sa church. Hindi naman ako inaalagaan. Amen. Sige po, maghanap kayo ng i-disciple. Kapag worker kayo, kayo na yung discipler. Okay? Ayan. Sige. Tumingin po kayo. Tumingin kayo sa inyong paligid. Ayan. Ayan. Tayo tayo. Tayo. Ayaw nyo tumayo. Ayan. Sige po. Ayan. Okay. Lapit kayo dun sa gusto nyong i-disciple. Huwag mo nang disciples kayo ng Ayan. Lapitan natin. Ayan, naunahan na kayo ni Gideon. Ayan, talagang mas daig ng maaga, masipag. Ayan. Kuya Manolo, walang dumapit kay Derek, sige, si Arman. Ayan, Brother Ramon, si Brother Derek, walang ayan. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ayan. Okay. Sino pa ako lang mag-disciple? Ayan. Huwag kayong dalawa, mag-disciple at kayong dalawa. Yung walang nahanap ngayon, maghahanap kayo mamaya. Ayan, kaya yung walang nahanap ngayon, naku, bakit pa ako naunahan? Okay. Ayan, okay. Huwag mo na kayo maghiwalay. Mag-discipler yan, hindi yan. Hanap kayo lang hindi-disciple, hindi pwede yan. Okay? Huwag muna kayo maghihiwalay ng inyong disciple. Ayan. Sige po. Ipag-pray natin
yung ating disciple. Ibig sabihin sa kanya mula ngayon. Nakita natin, Brother Ramon, ay, nagawan ka, Brother Ramon. Ayan, sige. Okay, sabihin mo, mula ngayon, ipapanalangin kita. Mula ngayon, nananalangin tayo upang magamit tayo ng Diyos sa kanyang harvest field. Hindi tayo mag-iiwanan. Hahanapin kita lagi. Amen? Kaya huwag kang mawawala. Amen? Sasama ka na lagi sa panalangin. In Jesus' name. Amen? Amen. Praise the Lord. Okay. Kapatid, yung mga walang partner, mamaya makita po kayo, ha? Okay? Ayan. Yan, yung pinanalangin natin, gagawin natin. If we don't disciple, we will not have workers. Amen? We will not have workers in the harvest field if we don't disciple. Okay? Amen? Kaya gawa si Kuya Ronald, dapat meron siyang disciple sa keyboard. Kasi dapat meron na siyang kasunod. Amen? Because God wants us to disciple somebody. Amen? Amen po ba? Amen. Praise God. Okay. May disciple na po ako eh. The most miserable situation during harvest is there are no workers or a plentiful harvest. Tingnan nyo, nakakalunos yung mga nangyayari sa Benguet. Ang daming kamatis. Pero bakit nabubulok? Walang mag-harvest. Kung may mag-harvest man, kulang pa yung walang ibabayan doon sa presyo ng kamatis. Ang mura ng kamatis. Kaya pinababayaan. Yung iba, imbis na iakyat sa bundok, kasi nasa valley. Hindi ka pwede magtanim sa bundok ng mga gulay. Okay? Kung titilig ka lagi. Pero kapag nasa valley, bumababa kasi yung tubig, hindi mo kailangan magtilig. Kaya laging sagana sa tubig, yung valley. Kaya para sila ay naakyat pa ng bundok yun. Uupa sila. Ano mangyayari? Ihiwanan na lang nila yung harvest. Ang gaganda, syempre, dahil ang lalabo ng lupa. Mga kapatid, the most miserable time, situation during harvest is the harvest is plentiful, but there are no workers. Amen? No workers. Kapag walang workers, nabubulok talaga yung harvest. Ang harvest, tandaan po natin, pag harvest siya, meron siyang expiration. Amen? Pag hindi mo hinarvest yan, either na mabubulok yan, or somebody will harvest. Amen? Bakit may mga kapatiran tayo, makikita lang natin, nasa ganito, nasa ganyan? Kasi walang nag-harvest. Ripe na siya. Hinog na siya. Amen? Merong uhaw na uhaw siya. Dumating kasi ako sa point na gano'n eh. Uhaw na uhaw ako sa salita ng Diyos. Kaya yung Bible, nabasa ko, magdamag, wala akong ginawa. Hindi ako natutulog, hindi ako, binasa ko lang ang Bible. Meron akong nasharean, gano'n din ang kanyang ginawa. Binasa niya yung book na binigay ko sa kanya, hindi siya natulog. Alam niyo bakit uhaw siya? Hinipo siya ng Panginoon. Pero kailangan ng rain. Kailangan i-harvest. Kailangan i-disciple. Pag hindi na-disciple, maliligaw. Dahil uhaw, ang taong gutom, kahit kakainin. Hindi mo ba? Amen? Hindi niya alam. Baby, tignan mo. Pag gutom ang baby, hindi naman niya pipiliin. Ay, ayoko to. Kahit anong bigay mo, minsan na. Hindi mo ba? Kahit hindi pagkain, kinakain niya. Gutom. There is an expiration. Mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon, look unto harvest. Look at the harvest, unto the field, they are ripe. Amen?
Of course, pananagutan natin sa Diyos yun. Kapag, o anak, pinadala ko kayo ng harvest, hindi naman kayo nag-harvest, iba ang nag-harvest. Eh, ngayong panahon na to, ang daming mga nag-harvest. Amen? Kaya sabihin mo sa iyo kagabi, mag-harvest tayo. Amen? Sabihin mo sa kayo, mag-harvest tayo. Amen? We must train. Wala yata ako narinig na nagsabi. Sabihin nyo nga, mga kapatid, mag-harvest tayo. We must train our workers for the harvest. This is what God has called us to do. Not only to do ministry. Yung ministry, it's not a substitute for the fields. Amen? Amen? Amen. Baka masyado na tayo mag-enjoy sa ministry, mga kapatid. Pero ang ministry is not the primary purpose where God has called us. The primary purpose where God has called us is to make disciples. Amen po ba? To the harvest. Amen? Kasi nung unang panahon ni Jesus, wala namang SOS, wala namang ushering. Di po ba? Siguro mga music noon, may nag-worship, may preacher, may ano. Pero ang meron lagi noon, yung mga nagba-Bible study. Amen po ba? Nag-house to house. Yun ang hindi nawala. Ever since. Kaya, mga kapatid, sabihin mo sa iyo kagabi, target natin. Amen? Yung kapartner nyo, asan yung kapartner nyo kanina? Amen? Amen? Sabihin mo, mag-house to house tayo. Ayan, Sister Merly, may plano na. Mabilis talaga Sister Merly. May plano sila mag-house to house. Amen? Kuya, partner mo si Kuya Ronald, di ba? Ayahin mo na siya sa mga kaibigan mo. Tuwang-tuwa po sila kay Kuya Rin kasi napakakwela. Mga kapatid, let us, sabihin mo sa iyo, let us go to the fields. Amen? Amen? Palapakan na natin Panginoon. Praise God. Amen. Amen. Praise the Lord. We, as God's people, must be ready to be inconvenient. Sabihin mo, ready ka ba maging inconvenient? Sabihin mo, ready ka ba maging inconvenient? Amen? Ready ba tayo? Amen. Mga kapatid, ngayon lang tayo nasanay na mag-worship ng air condition. Tama? Tama. Nung ako ay nagsisimula po sa reclamation ako nagsimula. Reclamation. Nagba-Bible study po ako noon. Yung sapatos ko ang kintab-kintab pagpunta. Tapos lalagyan ko na siya ng plastic bag. Yung sa Libertad. Libertad yung diretso yun, reclamation yun. Ano na ba ngayon yan, kuya? Yung Hong Kong Plaza na yata yun. Magba-Bible study kami noon. Mga kapatid, ang putik, lulubog talaga yung sapatos mo. Tapos, kasi nadatnan niyo yung mga squatters reclamation. Sino nakaabot nun? Si Kuya Din, di ba walang ilaw sila, no? Walang ilaw, puro putik, pero ang daming tao. Amen? Ngayon, nasa paliparan na yung iba. Doon sila dinala. Alam nyo, iniikot namin yun. Marami kami Bible study doon. At yung iba lumako. Mga kapatid. Alam nyo, sabi mo sa iyo kagabi, harvest is never inconvenient. I mean, it's never convenient. Harvest is joyful, amen, but never convenient. Laging may sacrifice. Ako, kapag ako ay nag-harvest ng mga munggo, alam nyo, balot na balot ako kasi mangangati ako. Okay? Mangangati ka kasi dahil dun sa mga pagpalay, yayakapin mo yung bukos ng palay. Okay? Papasanin mo yun. Hindi madali. Tandaan ninyo, harvest requires sacrifice. Amen? Pero laging merong kaakibat na kagalakan at reward from God.
Imagine yung reward. Ano yung reward mo? Siyempre yung joy ng Lord. The joy of the Lord is your strength. Amen? Ano ibig sabihin nun? Hindi ka magkakasakit. Magiging maganda ang buhay mo. Magiging mahaba ang buhay mo. Bakit? The joy of the Lord is your strength. Amen? Spiritual strength, physical strength, emotional strength, hindi ka nang lulupaybay sa pananampalataya because the joy of the Lord is your strength. Amen? Alabahan na natin po yung Lord. Praise God, praise God. Amen. Tayo po tayo lahat sa oras na ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Mga kapatid, naunawaan natin ang panawagan ng Diyos. Naunawaan po ba natin ang nais ng Diyos sa ating buhay? Amen? Handa ba tayong tumugon sa nais ng Panginoon? Taas nga po natin ang kamay natin kung handa tayo na sabihin sa Panginoon ngayong oras na ito, Lord, salamat po. Tinawag mo po ako upang mag-harvest. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat. Pero salamat dahil kasama kita. Alam ko po, tutulungan mo po ako. Ngayong oras na ito, Panginoon, nais ko, gamitin mo ang buhay ko kung paano mo po ako liligtas. Gamitin mo ang aking buhay, ang aking bibig, upang magsimula ang magandang plano mo sa buhay ng mga taong nasa paligid ko. Lord Jesus, I want the power of the Holy Spirit in my life, beginning today. Teach me, Lord, to always desire for your power upang kahit saan man ako pumunta, maranasan kita, ang iyong kalooban, ang iyong kapangyarihan, ang mangyari sa aking buhay at maranasan ng mga tao sa aking paligid. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Raise your hand to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ngayong oras nito, personal kang manalangin sa Panginoon. Personal mong hilingin sa Panginoon. Nahimuhin niya yung mga tao. Yung nais mo na puntahan. O anak, ito yung gusto kong i-harvest mo. Ito yung gusto ko na taniman mo. Taniman mo ng magagandang bagay. Taniman mo ng panalangin. Taniman mo ng good works. Taniman mo ng mga salita ng Diyos. Yes, alagaan mo sila. Right now, mention their names. Yes, Lord God. Hindi man bigla, Panginoon. Pero tulungan mo po kami na hindi rin kami mag-give up. Lord, tulungan mo po kami na alagaan sila dahil alam namin habang kami nagtatanim ng mabuting bagay, aanihin po kami. Lord, aanihin namin ang aming itinanim sa kanila. Lord, makikita nila ang magandang bagay sa aming buhay. Ang magandang ugali, ang magandang pananaw, ang magandang buhay na binigay niyo sa amin. At sila, O Diyos, magnanais din na lumapit sa iyo. In the name of Jesus, let us pray for our loved ones na hindi pa natin kasama. Panginoon, sila ang unang mga nilagay mo sa aming mga balikat, sa aming mga kamay, upang ilapit sa iyo. Touch them, Lord. Father God, hindi namin po sila sukuhan kahit di pagkakataon man sila o Diyos ay tumatanggi. Touch them, Lord, ang aming mga pamangkin.
po na malalamig sa amin, ang aming mga kapatid, Lord, na kasama namin sa bahay, in the name of Jesus. Lord, lapit din natin sa ating mga kapitbahay. Panginoon, nasa ating mga kamay, Lord, ang susi upang sila ay makatagpo ng isang buhay na payapa. Lord, nasa aming mga bibig, Panginoon, ang salita na magbibigay sa kanila ng pag-asa, magbibigay sa kanila ng hiwala. Tulungan mo po kami na hindi pagkain, Panginoon. Salamat po, Diyos. Gawin din na natin yung standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, want to be by your side. Sabihin natin sa Panginoon, setting my feet. Setting my feet in your way. Entering into your presence. Entering into your presence. To behold you face to face. Behold you face to face. God of heaven and earth. God of heaven and earth. Unfading love that surrounds me. Unfading love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Oh God, I stand amazed. Sabihin natin sa Panginoon, my Jesus, my Lord. My Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go. Iyon po ba ang nais ng ating mga puso ngayong oras na ito? Ang gawin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Panginoong Jesus, salamat, Panginoon. O Diyos, dahil dito sa lugar na ito, Panginoon, nakasumpong ka ng mga tao, O God, ng mga lingkod mo, na ngayong oras na ito, Panginoon, nagnanais, O Diyos, na sumunod sa iyong mga panawagan in the name of Jesus.
Father God, tulungan mo po kami. Ilagay niyo po kami, Panginoon. O Diyos, lagi sa iyong kamay. At pag nasa kami, Panginoon, na maranasan lagi ang iyong presensya sa aming buhay. In the name of Jesus. Panginoon, hayaan niyo po ang aming mga bibig. Simula sa araw na ito, O Diyos, ay maging instrumento mo upang ang mga tao nasasabihan po namin ng iyong mga salita, Lord, ay mahihipon ang iyong kapangyarihan. Ang mga taong ipapanalangin namin, O Diyos, mga maralas ng magalingan. Lord, ang mga tao, O Diyos, na i-encourage namin ay magkakaroon ng kapayapaan. Lord, at kagalakan, kalakasan. Lord, you will back up every word that we will speak in the name of Jesus. Sabihin natin sa Panginoon ngayong oras ito, Panginoong Jesus, tulungan mo ako na laging manahan sa kapangyarihan mo. Laging magbigay ng oras sa iyo at maranasan ko ang presensya mo po upang lahat ng sasabihin ko, sasamahan mo ang salita na aking babanggitin na galing sa iyo ay bibigyan mo ng kapangyarihan. Lalakipan mo ng iyong kapangyarihan. At ito, O Diyos, ay magkakaroon ng kaganapan in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, mga kapatid, declare right now, declare salvation in your family, yes. Salvation to the people na pinag-pray natin. Lord, we are declaring, O God, your love. We are declaring, O God, your power. We are declaring, O God, Lord, yes, your healing. Let us also declare sa ating mga kapitbahay in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bago tayo mag-end sa prayer, no, pwede bang sa oras na ito, aanayaan ko lang lumapit sa oras na ito, yung mga special prayer requests para sa inyong mga sa buhay. Aanayaan natin dito, Sister Jessica, of course, representing Sister Melon. Lahat na may mga panalangin, ngayong oras na ito, special na panalangin para sa inyong mga para sa buhay o para sa inyong mga personal na panalangin. Yes, believe. Amen. God's presence is in this place. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we worship you. We worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, thank you for your presence in this place. Right now, God, narito po ang iyong mga anak. Your presence, O God, brings healing. Your presence, O God, brings joy. Your presence brings peace. Right now, Lord, let your presence flow upon each and every one. In the name of Jesus. Lord, that as I lay my hand upon them, Lord, O God, Lord, hallelujah, your presence will minister upon their life in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, O God, hallelujah, hallelujah. Oh yes, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, in the name of Jesus. Yes, let God's presence and peace and joy be upon you in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus. Oh yes, Jesus is in this place. Hallelujah, hallelujah. Receive, hallelujah, His power and grace. Amen. Hallelujah, receive the manifest power and presence of the living God. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Yes, receive God's power upon your life. In Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus.
Jesus' name. In the name of Jesus. Oh yes. In the name of Jesus, I release. Oh, this is my secret place. Oh yes. Amen, Lord. I release your power. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh yes, in Jesus' name. Receive God's power upon your life. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Receive God's healing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Receive right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus. There is healing, there is joy, there is peace in the presence of God. In the name of Jesus. Receive God's miracle, God's answer to your prayers. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. This is God is saying to you right now, God is here. This is His holy place. And in the presence of the Lord, there is healing, there is blessing, there is miracle, there is peace. In the name of Jesus. Lord, right now, let your healing flow. Yes, in the name of Jesus. Yes, God is taking care of all your fears, of all your cares. Yes, God's strength is upon your life right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, God is making you miracle. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, yes. Yes. Lord. Power, presence, the anointing of God is upon this place. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh yes, in the name of Jesus. Lord, let it be so. In the name of Jesus. Yes, in Jesus' name. Receive God's presence. God's anointing and breaking of the enemy. Yes, in Jesus' name. Be delivered right now. In Jesus' name. We destroy any works of the enemy. And we release the power of God. Blessing God upon your life. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord, bless His name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Thank you. That's the name of Jesus. Hallelujah. God is on the throne. God reigns. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. God is moving in your life. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. In Jesus' name.
Diyos